Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga food bazaar, parang kabuteng nagsusulputan. Pero puy daw kayo, bago magbitaw ng pera, makasiguro muna, baka mamautos ka. Alamin sa Kilos Pronto! Okay mga boss, mga ka-KP, mga kasambahay, Lex at Nika. Alam mo, eto na, holiday na ngayon. Marami na yung mga tiyanggi-tiyanggi na yan, mga basar na yan, at nag-aalok ng mga espasyo. Mag-iingat lang ho kayo kung kayo inaalok kasi baka hindi nyo alam, patibong na ho yan ng mga manluloko. At baka kayo ho'y mamodus. Lalo-lalo na mga nag-aalok ng pwesto, sabi nga natin kanina, kung totoo o hindi. Importante, malaman nyo, eto panoorin. Parang kabuteng nagsusulputa ng mga food park or food bazaar ngayon. Ito ay pagsasama-sama ng mga tindahan ng iba't ibang klaseng mga pagkain sa lugar. Ang ganitong klaseng setup patok sa mga parokyano. Kaya naman ang mga food stall owners nagkakandara pa para makakuha ng pwesto sa bawat itatayong food park. Pero para sa mga negosyanteng food stall owners sa Tagaytay City, ang inaasahan nilang magandang oportunidad na ipinangako ng Grove Street, modus lang daw. Isa si M.A. Buenafe sa mga nagre-reklamo na naglahong parang bularaw ang kanyang 20,000 na ibinayad para sa gaganaping food bazaar. Like pa, ang una kasing talagang place is Robinson Summit Ridge. Ngayon, after nun, mga August, first week, ang sabi nga nila mababago si place kasi sobrang taas daw ng upa kay Robinson. So, dito kami ngayon nila ibibigay dito sa property na to. Ang problema lang, yun pala, walang permit kasi residential siya. Nung nag-start kami September 9, opening ng 3 p.m. Pagdating ng 5, may nagdala ng letter galing munisipyo. Tapos, may mga tops na sa labas na nag-hold ng mga customers na bawal pumasok. Tapos, kailangan until 10 p.m. lang daw kami mag-ooperate. Tapos, i-close na siya. So, hoping kami na mabuksan the next day kasi sabi nila, lesser permit lang yung kulang. Ang problema, hindi namin alam na ni isang requirements, wala pala silang pinapasa sa munisipyo. So, the next following day, wala na. Hindi na talaga nag-operate si Grab. Sa halagang 5,000 piso membership fee at sa 4,000 pisong renta kada linggo, ipinangako raw ng organizer na sina Aaron Zipagan at si Macy Cadiente na malaya silang makakapagtinda ng pagkain. Pero dismayado sila ng unang araw pa lang sa kanilang negosyo. Ipinatigil agad ito ng licensing office ng Tagaytay City Hall dahil hindi kumuha ng permit ang organizer. Okay naman siya. Kaya lang, kung nangyari ito, hindi ako makapaniwala na gagawin niya sa amin. Siguro, gawain niya talaga. At totally nawala na siya. Wala na kaming talagang balita. May usapan kasi noong November 6, dapat yung verify kami naman. Kaso noong November 6, hindi siya, October 6, hindi siya wala pakita na. So, lahat na. Kasi yung oras namin, nag-ano kami ng oras, yung aming kapital, nawala. So, yun, malaki losses din para sa amin. Ngayon, damage niya. Dapat ngayon, meron akong tindahan dapat pinupuntahan, pero ngayon ito, set kami ng time para dito. Sayang lahat. So, sayang kasi oras lang namin na nawala, diba? Tapos yung expected namin yung mga makukuha sana. Wala. Ang lalo nilang ikinagalit kung noong unay puro pangako, tuloy na raw sila ngayon tinalikuran ni na Zipagan at Cadiente at hindi na sumasagot sa kanilang mga tawag. Maging ang kanilang demand letter, hindi na raw pinapansin.
Umabot sa mahigit kumulang 100,000 piso ang natangay sa mga pobreng biktima. Ngayong lantad ng modus nito, sa mga negosyante, siguraduhing legal ang inyong mga pinasok na negosyo para hindi kayo mapitag na mga manloloko. Alam mo na, Lex, marami na ngayon nag-aalok kasi alam naman natin ng mga small businesses na ito naman, wala namang masama kung kumita. Yes. Ang mahalaga rito, hindi kayo naloloko. Mag-ingat ho din sa mga food bazaar na yan, espasyo na yan, kung anong parang uupahan mo during the Christmas season. Kasi kuminsan, modus talaga yan. Paano modus siya, Dita? Kunyari, bibigay sa espasyo, makikipag-agawan ka dahil sasabihin marami. Ngayon, yung pala, bandang huli, yung binabayaran mo, meron palang iba o di kaya bogus lang. Wala palang espasyo. Wala. Pag nagbayad ka na, goodbye ka na. Mas maigi ho mga kakipi ang puntahan ninyo at paniwalaan po ng mga merong nag-aalok ng mga ganon, yung mga mapagkatiwalaan po. Marami yung mga kilala, mga artista, pero yun po sila yung mga legit na mga food bazaar po yan. Kaya yan pong pupuntahan ninyo. Pero yung mga hindi nyo kilala, huwag yung pansinin yan. Lolokohin lang kayo nun. Ingat.